Kalag, no? And let's continue to pray that God will use this church for world evangelism at the same time that we can evangelize the city of Pagadian. Genesis 39 verses 7 to 12, and this morning's message is all about having the fear of God sa atong kinabuhi. Kung duna lang gyud kahadlok ang matag-usa sa Ginoo, malinawon gyud ang atong kinabuhi. Kung duna lang gyud kahadlok ang bala sa Ginoo, kung duna lang gyud kahadlok sa Ginoo ang asawa, kung ang atong mga anak duna lang gyud kahadlok sa Ginoo, malipayon gyud ang pamilya. Pero kung mawala gani ang kahadlok sa Ginoo nato, I will tell you this, pertigyong sa muka sa atong mga panimalay. Samok ang relasyon mo nang dili gyud pwede natong ibaliwala ang kahadlok sa Ginoo. Verse number 7, and it came to pass after these things that his master's wife, and this is the wife of Potiphar, the captain of the guard in Egypt, where Joseph was there, and working student si Joseph nga naa didto. Og ingon ang Bible, and she said, lie with me. But he refused. He refused. Hello? I wonder if you and I would be in the shoes of Joseph, maka-refuse ka? Mga lalaki nga naa din ni maka-refuse kahata. Gawas kung 50% ka nga lalaki, 50% kang babae. Pero kung 100% ka nga lalaki, kitang mga lalaki nga naa diri, let's be practical. Can we really refuse? Wa na ginaningog, kay way ganahan mo refuse. And said unto his master's wife, behold, my master wotteth not what is with me in the house, and he hath committed all that he hath to my hand. There is none greater in this house than I. Neither hath he kept back anything from me. Sinaligan si Joseph sa tanang mga butang, except sa usa ka persona nga dili si Joseph ang nag-atiman, walay lain ang asawa. Ingon ng Bible, but thee, because thou art his wife, how then can I do this great wickedness and sin against God? And it came to pass, as she spake to Joseph day by day, not just once, not just twice, not just thrice, nga gitintal si Joseph sa asawa ni Potiphar, but day by day. In other words, ang kahadlok sa Ginoo kinahanglan natong batunan, dili lang karong adlaw, hello, dili lang karong adlaw, dili lang karong tuiga, dili lang karong sunod bulan, kundi matag adlaw, kay ang temptasyon dili lang kausa sa kaadlaw. Day by day, that he hearkened not unto her, to lie by her, or to be with her. And it came to pass about the time that Joseph went into the house to do his business, and there was none of the men of the house there within. Verse number 12, ang tanan magabasa. Verse number 12, go. And she caught him by his garment, saying, lie with me. And he left his garment in her hand and fled and got him out. The title of our message this morning, don't lose the fear of God. Don't lose the fear of God. Kung dunay usa sa mga butang nga atong buhion sa atong kasing-kasing, walay lain kundili ang kahadlok sa Ginoo. Nindot young people nga mahadlok mo sa inyong ginikanan, pero ang pinaka-importante nga dapat nimong kahadlokan ang Ginoo. Kay dili ang sa tanang panahon na ang mga ginikanan nga naglantaw sa inyo, ha? Pero ang Dios all the time naglantaw sa tong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Don't lose the fear of God. Father God in heaven, I pray that you will bless this message. Speak to your people through you, the life of Joseph. In Jesus' name I pray. Amen and amen. You may be seated, please. By the way, church, I would like to announce nga atong kauban sa church ning pasar sa social work nga board exam. Brother Joel, palihog tindog og ang iyang bisita, okay? Iyang kauban. Di pa rin pasar po siya, no? Amen. Tindog sa let examine. Atos lang palakpakan one more time. Amen. Thank you. You may be seated.
salamat nga naa sila karon nga nag-uban kanato diha sa pagsimba. According to Bible scholars, Joseph faced, in all the characters of the Bible, Joseph faced the most difficult temptation. The most difficult temptation of any person in the Bible. You know why? Because where most Christian men fail, Joseph did not. Pila ka mga tao sa Bible ang napakyas sa babay. David, nahulog sa tulay. Samson, nahulog sa tulay. Ingon pa nila, Pastor, wala man na sila nahulog sa tulay, nagpuyo man na sila sa tulay. Ano mo gud ng tulaya? Ano wa mo gud na giayo ng tulaya good? But Joseph did not. Where most Christian men fail, Joseph did not. And so, perhaps this morning makapangutana ka, Pastor, does it really matter kung naa ako'y kahadlok sa Ginoo? Does it really matter? Does it make a difference in my life, in my family, sa akong pagka-member sa church, sa akong pagka-Kristohanon? Importante ba nga doon ako'y kahadlok sa Ginoo? Pastor, I am just an ordinary man. Pastor, I am not a pastor. I am just a regular member of the church. Pero Pastor, dako ba og kahimuan sa akong kinabuhi ang pagbaton o kahadlok sa Dios? And let us allow the life of Joseph to answer that question. Ang akong outfit of the day karong kabuntagon, blessing ni gikan sa laloma. Pag-abot ako dito, gitagbo ko sa driver. Ingon ang driver, Pastor, sabi ni Pastor Ramil, punta daw tayo dun sa sa SM kasi magbili ka daw ng barong, bilhan ka daw ng barong. O gidala ko dito sa barong, dito sa kultura nga brand. Pag anak nako, kikita mga pobre, presyo mo gud na to ng tao no kay pobre mata. Lantaw ta sa presyo. Pag lantaw nako 7,999 nako. Di ta diri Brad, punta tayo doon sa iba Brad. So nangita mig barato-barato. Og gipalitan ko og barong. Og nakaingon ko while I was there. Nakaingon ko ba sa una sige ra gyud ko kadungog aning laloma sa time ni Pastor Toquero. Sige gyud ko kadungog ani. Pero never gyud ko naka-anhedri, never gyud ko nakakita nga ni nga church. Pero nakadungog ko nga kani nga church na himo ning dako nga blessing sa world missions and to the churches in the Philippines. But then ning sink in sa ko ang huna-huna kay dito ko natulog sa guest room ra sa church. Kay anak ko ingon sa Pastor Ramil, Pastor, after ng airport ihatid ka muna namin sa inyong hotel. Sabi ko, Pastor, wag mo na akong i-hotel. Diyan lang ako kung may kwarto kayo sa church, diyan lang ako. Okay lang ako, walang problema. So dito ko gidala na sila guest room dito nga gamay, dito ko natulog. And then while I was there and contemplating on nakaingon ko ba nga naabot man ko dinhi oy. Nakaingon ko sa Tagalog, bakit ako nandito? Nakaingon ko ba nga pastilag nag-backslide ko no? Di gyud ko makasuot og ingon aning baro nga hinatag ra gyud in taon. Pastilan og nag-backslide ko, no? Di gyud ko mahimong panalangin ni ining dapita. Can you imagine? Unsa kaimportante ang pagbaton og kahadlok sa Ginoo. Tungod kay wa gyud ta kabalo asa ta dalon sa Ginoo sa unahan sa atong kinabuhi. Never underestimate the impact of fearing God. And Joseph's life will answer the question, does it really matter to fear God? First of all, number one, this is a very simple, practical message. First of all, number one, fearing God is not without problems. Fearing God is not without problems. When Joseph feared God, sadang ning barug si Joseph sa temptasyon, not everything went smoothly. When Joseph began to obey God and to fear God in all his heart, naabot sa punto sa kinabuhi nga giakusahan siya. He was accused, he was greatly accused by the wife of Potiphar. Nga dili si Joseph magkidulog kaniya. And worst of all, what happened to Joseph was that he was imprisoned. Gipriso siya mga kaisunan. Can you imagine if you're going to look into the life of Joseph, he landed in prison because of the fear of God. Tungod sa iyang pagbaton o kahadlok sa Ginoo,
tungod kining barog siya sa pagkamatarong mga kaigsunan, gibutang siya sa presuhan. What a testing that comes from God. Listen to me. It is never a guarantee that you will have no problems in life if you fear God. Ayaw katingala, imbis karon nagbaton ko kahadlok sa Ginoo, naunsa naman ni ako kinabuhi, nganong naabot man ni, nganong na may mga kakulian, nganong na may mga panginhanglanon, nga nagtinarong naman tanako, nga nahadlok naman kako sa Ginoo. Listen to me, dili garantiya nga mubarog ka sa pagkamatarong nga wala na kay problema. Fearing God is not without problems. Joseph was in prison because he feared God. The Bible tells us from verses number 12 to 20. Usa ka adlaw si Joseph ding adto sa balay. Unya walay laing tao didto, sila rang duha. Munang magbantay gyud tanang kita na lang duha. Amen. Kanang kamurang duha magamping gyud ta ana. Sila rang duha didto sa balay. Walay tao niingon ang asawa ning siga ang bulb sa iyang ulo. Ting karon kay kamirang duha. Abi guro niyang si Joseph ba, dili magkigdulog niya, kay na mga taon maglantaw. Pero bahalag sila nilang duha, si Joseph, iyang gidakop, grabe gid. Grabe na gid siguro ni kamanyakis ning asawa ni Potifar, no? Iya yung gigakos gid niya. Joseph, bali na diri ba? Ngan dagan mangyug ka. Artiha pud nimo oy. Pero si Joseph ding dagan. Ambotla kanato mga men, makadagan magyud ka taan eh. Basin kita pa'y magpauna-unang pagawas sa mga tao sa balay. Ning dagan si Joseph, and here's what the Bible says, when Joseph fled, nabilin ang iyahang pangibabaw nga sanina, ang iyang outer nga garment, nabilin sa mga kamot, and that became an evidence of the false accusation against Joseph by the wife of Potifar. O sa diha mga kaigsuunan nga naabot ang mga tao, naabot ang iyang mabana, gipasanginlan nila si Joseph, nga si Joseph girape siya, gihilaptan siya, gilugos siya, o tanawa, honey, darling, tanawa ang sanina sa imong gidala diri sa panimalay, ibilin siya nga gikan sa dinhi. Joseph was in prison because he fled from sin. Listen to me. If you're going to decide this morning nga magbaton kag kahadlok sa Ginoo mo, barugan ikas kamatuoran, sulayan juga sa Ginoo. You will be tested by God. And that when the testing comes, please don't give in. Amen. When testing comes, don't quit. Don't backslide. Don't get discouraged. Ipadayon ang kahadlok sa Ginoo sa imong kasing-kasing. Kay nasayo ta sa kinabuhi ni Joseph. Sa dihang gipreso siya, wala gud siya gipasagdaan sa Ginoo. Number 1, fearing God is not without problems. Number 2, fearing God is the prerequisite of blessings. Ang pagbaton og kahadlok sa Dios mao ni ang sikreto nga panalanginan ta sa Ginoo. Wa gyud ko kakitag Kristohanon nga gibless sa Ginoo nga walay kahadlok sa Dios. And I'm not talking about money. I'm not talking about material things. Because these things are the least of all the blessings that comes from God. Kaya ang pinaka-importante nga panalangin dili ang panalangin nga mapalit og kwarta, kundi ang mga butang nga dili mapalit og salapi. And here's what the Bible says. When Joseph, yes, he was innocently imprisoned. Pero ang mga mata sa Ginoo naa kanunay kang Joseph. The Bible says in Psalm 33 verse 18, behold, the eye of the Lord is upon them that fear him, and upon them that hope his mercy. We all know the story of Joseph, that he was never abandoned by God. He was never forgotten by God. Wala siya
gibiyaan, wala siya gipasagdaan sa Ginoo. Pero mga kaigsunan, ang pagbaton o kahadlok sa Ginoo usa sa mga sekreto sa mga panalangin. Yes, mga kaigsunan, yes, we will be tested. Yes, maabot ang panahon nga dili ta kasabot. Lord, nagbarug ba nang ta ako sa kamatuoran? Lord, I stood up for what is right. Lord, na ako'y kahadlok diha kanimo ug maabot sa panahon nga ibutang ka sa ubos. Maabot sa panahon ang mga problema, mga kaigsunan. But listen to me, though it looks like gibiyaan na ka sa Ginoo, but Joseph, wala gyud siya gipasagdaan sa Dios. Genesis 39 verses 21 to 23. Joseph was now in prison. And here's what the Bible says, verse 21, but the Lord. That first line, but the Lord, continue, was with Joseph and showed him mercy and gave him favor. Kaning mga panala, kanig yung pabor, mo gini akong istorya sa inyo. Ang pinaka-important, nindot nga panalangin nga gikan sa Ginoo, kanag yung pabor ba? Di mo gud na mapalit og kwarta ng pabor gud. Kanang pabor bitaw. Istorya na bitaw min sa kong sister-in-law, ang pag-take nila sa bar exam, mura gihimong sayon. Gihimong sayon. Pero niingon siya nga, nahaaragyod ni gihapon sa kamot sa Ginoo tanan. Kay maskin pagpamati nako, insakto akong tubag. Pero kung ang gacheck, kung pamati niya dili insakto, kung dili paboran sa Ginoo, di gid makapasar. Kay individual man na nga pag-check. Unya, anig pag-check, be, gaaway sa siyang bana o asawa, be. Pahimutoy ka ni, sayop ni, sayop na, Pabor gikan sa Ginoo. Gitigaan siya pabor, gitigaan siya kaluoy, gitigaan siya special nga treatment, a special privilege. The Bible says in verse 22, and the keeper of the prison committed to Joseph's hand all the prisoners that were in the prison. Sa pabor nga gihatag sa Ginoo, nahimo siyang leader sa tanan nga naa sa prisuhan. Diba naman ay mayor, no? Mayor, Brother Billy, no? Na mayor, no? Laliman ka ng prisuhan, ay mayor. Gusto mo mahimong mayor at tumog presuhan? All the prisoners that were in prison, whatsoever they did there, he was the doer of it. Siya ang nangulo. Mo nitong buhaton ha, manggunata. Mo nitong buhaton, manglimpyo tali. He was the doer of all the things that's going on in the prison. And the keeper of the prison looked not to anything that was under his hand, because the Lord was with him, and that which he did, and the Lord made it to prosper. Later on, Joseph, pagdagan sa pila ka mga panahon, sa tangtua si Joseph sa prisuhan, nakasala ang mga high-ranking government officials ni Pharaoh o gipreso sila. Ang chief butler o ang chief baker. We all know the story, am I right? Ang chief butler o ang chief baker, ang chief nga tigluto ba? Ang chief cook gipriso. Ang chief butler muna ang tigtilaw sa ilimnon sa hari before ihatag sa hari. Kay pwede nilang i-poison ang hari pinaagi sa drink. So una, mutilaw ang butler. Muna nga kung dili ka mahimong chief butler, kung dili ka kasaligan sa hari. Number one, naagyod ang tibuok pagsalig sa Pharaoh sa chief butler. Nga naman, siya may muhatag sa kupa para imnon sa hari. So kining duha nga mga high-ranking government officials, napriso sila. And here's what the Bible tells us. Nga sa dihang napriso sila mga kaigsunan, mauto ang gigamit sa Ginoo para si Joseph mailhan sa paraon. But here's what happened. In Genesis chapter 40, verses 20 to 23, sa diha nga gi-interpret ni Joseph ang damgo nilang duha. Og niingon si Joseph sa chief butler, kung makagawas na ka din sa prisuhan, ayaw kog kalimti. Chief butler, ayaw kog kalimti nga nakatabang ko nimo. Palihog, isultii si Pharaoh nga mo niyang nahitabo. Dili ko, inosente ko. Dili ko taga-Egypt. Gikan ko sa Kanaan. Wala ko nagbinuang. Nagtinarong ko. Chief butler, please, plead for me. Tabangi ko. Pero pag abot sa unahan, paggawas sa butler, kay ang chief baker gipatay,
ang chief butler mao'y gipagawas during the birthday of Pharaoh. Verse number 23 ingon ang Bible. Genesis 40 verse 23 ingon ang Bible. Yet, everybody, verse number 23, go. Yet did not the chief butler but forgot him. Gikalimtan si Joseph sa chief butler. Mga kaigsunan siguro nag-uol si Joseph. Wa man ko hinumdumi, oy. Ako man tato siyang gitabangan. Wa man ko niya hinumdumi nga nakatabang ko niya. Wa man niya hinumdumi kung giunsa nako siya pagtabang. Muna nakagawas sa dinhi tungod sa damgo nga akong gi-interpret ngadto kaniya. Pero mga kaigsunan, kinahanglan masabtan nato maski pag nalimtan siya sa pinakausa sa gamhanan nga tao sa Egypt, the chief butler may forgot him, but Joseph was never forgotten by God. So kay nalimtan man sa chief butler si Joseph, pagkasunod nga mga adlaw, ang hari sa Egypt nagdamgo. Ug sa dihang nagdamgo ang hari, ug nanghayo siya og consultation sa iyahang mga tao. Didto na nahinduman sa chief butler nga naay Joseph nga tuwa sa prisuhan, nga kabalo mo interpret sa mga damgo. Then later on, we all know the story. Joseph was called by God, or was called by Pharaoh to interpret his dream. And we all know the story, that after that, he was promoted. And we all know the story, how Joseph became the prime minister in the land of the most powerful country on earth at that time, Egypt. He was the second in command of the most powerful man. Kung nagbinuang si Joseph, mahimo kaya siyang prime minister sa Egypt. Kung nagbinuang si Joseph, iya bakahang maangkunan ang panalangin nga iyang naangkunan. Folks, fearing God is the prerequisite of blessings. Notice these events in the life of Joseph. Kung wala siya nagbaton og kahadlok sa Ginoo, atong itry og reverse ang nahitabo sa kinabuhi ni Joseph. First of all, kung walay kahadlok si Joseph sa Ginoo, unya pag unang tawag pring sa asawa, si Joseph dagan-dagan din padulong sa kwarto. Unya, nagigdulog siya sa asawa. Walay nakabalo. Walay tao sa sulod sa panimalay. Nagsikrito sila og buhat og kalipay sa sala. Ang kalipay sa sala, mubo ra gyud kaayo. You would ask this, kung nagigdulog si Joseph sa asawa ni Potiphar, hangtod kanus ama nila itago ang ilang sikreto nga naa sila'y relasyon. Wa gyud ko kadungog nga naay nagsikretog pangabit nga wa nasakpi. Naa ba? Naa ba? Wa gyud ko kadungog sa funeral ako nalipay kay ko namatay na ni kong asawa no wa gyud siya kabalo nga naa ako'y kabit. Pag-abot og dagag pila ka mga panahon, walay aso nga makumkum. Walay binuang nga dili mahibawan. Just look at the flood control. Look at the people right now who are so very rich. Parta kadagag kwarta. According to statistics from 2022 up to this present year, every day, 1 billion pesos is being looted from our government. 1 billion every day. Pinaka-worst ni nga corruption cases in the history of the Philippines. Grabe ni ka. Kurakot ang nahitabo. Tanawa ang mga tao. Tanawa sila for pila ka years nga nag-enjoy sila sa mga salapi, mga kwarta nga dili gikan sa insakto nga. Mo bitaw na nga kung natay mga panginabuhi unya dili lang kay inana kadagko nga dili magminilyon. Salamat ta sa Ginoo. Oy magkontento ta sa gihatag sa Ginoo. Oy.
Dili kay mosulod tag mga butang para dali tang madato. Hala, pirma diri kay para mo dali nagdato kay tigaan tagbahin diri sa gobyerno. And then they were enjoying their money. But right now, all their assets were frozen by the banks. And now these people nga dunay mga mahalon nga sakyanan tuwa sa prisuhan. Dali man ka na. Piti nilang pagpaningkamot, karon silang diskaya, kay gusto sila nga proteksyonan sila sa gobyerno. Kay padili sila ipapatay. Ang kalipay sa pagbuhat og sala, mubo ra gyud kaayo. Mo gyud timan kung magbinuang ka sa imong pagkakristohanon, hinumdumi gyud. Yes, malipayon ka, pero sa sugod ra na. And then one day, syempre, kung nindulog si Joseph sa asawa, sa mubo nga higayon, siguro 6 months, dili sila may bawaan. After 6 months, may bawaan man gyud na. Unsa kay may tabo nilang duha? Posible nga, dili lang mapriso, kung dili, papatay silang duha. Kung si Joseph mapapatay, Joseph would lose everything. Joseph would lose his faith, his testimony, his career, his potential to be used by God. Ug daghan kay mga Kristohanon nga potensyal kay nga gamiton sa Ginoo. Pero tungod kay way kahadlok sa Ginoo, lisod gamiton sa Dios. He will lose his chance to become the prime minister of Egypt. His chance to see his father again, his chance to go back to Canaan, his chance to get married properly and have a family. If Joseph went to the wife of Potiphar, walay Joseph nga mahimong panalangin karon nga present generation sa mga Kristohanon. Di takawali ni Joseph karon nga nahimo siyang blessing. But here's what happened. Think of this. Listen to this. Because Joseph feared God, he did not have an affair with the Potiphar's wife. Because the wife, ang asawa ni Potiphar, dili niya makuha si Joseph, iyang gi-akusahan nga nang rape siya. Tungod kay gi-akusahan si Joseph nga nang rape siya, si Joseph na priso. Tungod kay napriso si Joseph, iyahang nakaplagan ang butler o ang chief butler o ang chief baker. Tungod kay nakaplagan niya ang chief butler o ang chief baker, the Bible says, gitigaan sila og damgo sa Dios para i-interpret ni Joseph. O tungod kay na-interpret ni Joseph og insakto ang damgo sa chief butler and baker, Joseph was later on remembered by the chief butler. O tungod kay nahinumduman siya sa chief butler, si Joseph gipatawag sa Pharaoh. Og iyang gi-interpret ang damgo sa pinakagamahanan nga tao sa tibuok kalibutan ato nga panahon. Og tungod kay iyang gi-interpret ang damgo sa hari mga kaigsuonan, he was promoted as the second, the most powerful man in Egypt. Because he was promoted, Joseph saved the nation of Egypt from famine. And tungod kay naluwas ang Ehipto sa famine mga kaigsuonan, tungod sa famine, naabot ang iyang mga igsuon dito sa Kanaan nga walay pagkaon. Naabot sa Egypt. Og tungod kay ning palit sila sa Egypt og corn, na-meet ni Joseph ang iyang mga igsuon og iyang gipadayag ang iyang kaugalingon. Og tungod kay naksabtan sa ilahang mga igsuon nga si Joseph buhi pa, ang iyang papa nga si Jacob nga tigulang na tuag Kanaan ning naog padulong sa Egypt para mukuyog og puyo in the land of Goshen. And because the whole family came to Goshen, wala nahurot og kamatay sa hulaw ang pamilya sa mga Israelinyon. And because the whole family was saved in the land of Goshen from famine, the family of Abraham, the Jewish family, multiplied and blessed by God fruitfully and abundantly.
Gibless sa Ginoo ang ilang mga trabaho, ang ilang negosyo, ang ilang mga abot sa kinabuhi, hangtod nga na-threaten ang hari sa Pharaoh, ang hari sa Egypt, ning sunod kang Pharaoh tong time ni Joseph, na-threaten ang ilahang nasod kay nanaghan na ang mga Hudiyo. Ug tungod kay na-multiply ang mga Hudiyo, pila ka libo ka tuig gikan ato, ang anak sa Dios nga mao si Ginoong Jesucristo na tao og nahimong manluluwas sa tibuok kalibutan. Just remember, all those enumeration of events, nagsugod tong tanan sa desisyon ni Joseph nga magbaton ko kahadlok sa Dios. Dili ni mahitabo tanan kung si Joseph ning layat dito sa kwarto sa asawa ni Potiphar. Notice this morning how your decision to fear God will create an impact sa kinabuhi nimo o sa kinabuhi sa uban nga mga tao. You may never see it today. You may not see it today as a young people. You may not see it today as parents. How important it is nga magtinarong ko, nga magtarong ko, nga magbaton ko kahadlok sa Ginoo. Dili pa nimo na makita karon, pero pag abot sa unahan, makapasalamat ka. Lord, salamat nga gigayahan nimo ang akong kinabuhi kay dili ko maabot dinhi karon kung nagbinuang ko. I already told you this story many times during the chemotherapy of Pastor Nono dito sa Chongwa. Doon ay bugoy kay dito nga lalaki nga nangutanan ako siya. Ikaw sir. Mas pila edad mo na minyo sir? Ko 30. Uy, sa yuha din mo nagpahikot day. Uy, wadi ka katilog mga binuang di ay. Mo na thinking sa mga unbeliever walay Ginoo. Sulay gining mga binuang kibatan-on pa ka. Ug naay mga Kristohanon nga mga ginikanan nga itolerate nila ilang mga anak nga ingon anak. Don't you realize that God will not bless your family if you are like that? Pani pahimulos gyud. Kani James pahimulos gyud James kibatan-on pa ka. Di nakakatilaw ani. Kung maminyo na ka, mahigot na ka, halapang chicks gyud. Unsa? Magbaton tag kahadlok sa Ginoo. Kay mga luwas ta, mga Kristohanon ta. Folks, fearing God will always end up in the blessings of God. The Bible says in Proverbs 19 verse 23, ingon ang pulong sa Ginoo, the fear, one more time, verse 23, go, everybody go. The fear of the Lord tendeth to life, and he that hath it, ang naay kahadlok sa Ginoo, shall abide satisfied, and he shall not be visited with evil. Proverbs 23 verses 17 to 18, the Bible says, let not thine heart envy sinners. Kung Kristohanon ka, unya wa ka nakatilaw og inom, wa ka nakatilaw pang chicks, wa ka nakatilaw sugal, wa ka nakatilaw drugs, wa ka nakatilaw sigarilyo. Praise the Lord! Ayaw na og sulay ana. Kay naay mga tao, daghang mga tao karon nga naaana nga sitwasyon nga gustong makagawas pero di kagawas. Ang pagbuhat manggod og sala sayon na kay isulod pero paggawas lisod kayo. Hello? But be thou. Ayaw kasuya, ayaw kasina sa mga nagbuhat og sala. Gusto po ko mo pareha ko niya. Silingan na mo sa una kadula na ko og Julin, Chakay, Tigso di sa una. Kuyog mito niya sa una. Nya karon nga pag college na namo, ako nag-Bible school ko siya kay wa nag-eskwela, wa nagtiwas. Nya makitaan mi ang ano. Kana pinalingin bitaw kay aso bitaw. Ano busaw na nila no, nga pinalingin ng aso, di mo ana-ana po do. Kita mi. Siya John. Managad rabi apod. Tumiyaging adlaw nakit-an ako dira. Daghan na kay mga tattoo diri. Ko kuyawa eh. Mura mag artistic mo kaayo. Daghan na tattoo diri anapak. Pero nakita gyud nimo ba nga naa gyud ang panalangin sa Ginoo kung magbaton kag kahadlok niya. Muna nga dili ta masuya. Yang people ayaw mo sulay na. Pagbaton mo kahadlok sa Ginoo.
Mga men and women, ayaw na magsulay o panghantak. Ayaw na. Mga bingo, ayaw na. Scatter, ayaw na. Tanang mga illegal, ayaw na. DPWH, okay gamay. Oh. Ayaw nagsulay, pagbaton o kahadlok sa Ginoo. But be thou, let's read the last phrase, go. But be thou in the fear of the Lord all the day long. Sa tibok adlaw sa imong kinabuhi. Pagbaton o kahadlok sa Dios. Ecclesiastes chapter 8 verses 12 to 13, the Bible says, though a sinner do evil 100 times, and his days be prolonged, yet surely I know, ingon si Solomon, I know that it shall be well, not bad, but well. It shall be good with them that fear God, which fear before Him. The Bible says in verse 13, but it shall not be well with the wicked. It will not be good with the wicked. Neither shall he prolong his days, which are as a shadow, because he feareth not before God. Una sa tanan, kung gusto ka nga panalanginan sa Ginoo, sa imong pagbaton o kahadlok sa Ginoo, kinahanglan masabtan nimo nga ang panalangin, proseso, dili na diha-diha dayon. When Joseph feared God, he went through different processes. Am I right? Wala man siya gihimo diretso dayong prime minister sa Egypt. Ning agi pa siya prisuhan, ning agi pa siya gikalimtan, ning agi pa siya accusation. Then ikaduha, ang panalangin sa Ginoo, it also requires patience. Because Joseph had been going through the process in life, kinahanglan og pailob. Ang Kristohanon gusto tang magdali. Pag human na ito batog kahadlok, abi na itog na din ang panalangin ugma. Muratag, wagi nagtanom og mais, nga pagka-ugma, mag-ani na siya. Discourage ko, undan akong tanom, wa man din ng tubo. Di ba, ina na ang Kristohanon usahay? Muna yung problema sa mga Kristohanon karon nga generation, wala na ipailob. Di ka paabot sa saktong panahon. Na panahon sa mga panalangin nga ipadayag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Just be patient. Amen? Just keep on fearing God and be patient. Fear God and be patient. Fear God and go through the process. Walay nagbaton o kahadlok sa Ginoo nga naghayon ang kinabuhi sa tibuok niyang adlaw. And then the blessing of God requires pardon. Ayaw pagkumkum o bitterness sa mga tao nga gigamit sa Ginoo that you went through the process in life. Kung si Joseph nagbaton og kalagot sa iyang mga igsuon niya, gipapatay niya, panalanginan kay siya sa Ginoo. Sa ding si Joseph nahimong second powerful man, adto siya, ikaw bayhana ka, ikaw ba hinungdan nga napriso ko? Bantay lang ka, birahan jud ka niya. You cannot find that in the Bible that Joseph was harboring bitterness to that wife of Potiphar, to his brethren, mga kaigsuonan nga nagbaligya kaniya. Ayaw pagkumkum o kaligot-got sa imong kasing-kasing. Amen? Free your heart from hatred and bitterness to those who hurt you, because fearing God is the prerequisite of blessing. Number 3 and the last, fearing God hinges on our faith in God. Ang atong kahadlok sa Ginoo nagbase sa atong pagtuo sa Dios. Remember this, Joseph had no Bible with him. At that time, walay Bible si Joseph. Wala siya Bible reading atong nga time. Wa pa may Bible atong nga time. Wa pa gani ato ang panahon nga si Moses na tao. So, wala pa siya Bible atong nga time. Wala pa law. Walay Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers. Walay church atong nga time. Walay church atong nga time nga moadto si Joseph para maminaw sa pulong sa Dios. There was no church, there was no Bible, there was no pastor at that time. No pastor was there. Pero imong masabtan mga kaigsunan nga si Joseph, without the Bible, without the church, without the pastor, yet Joseph knew and believed that God was always with him and knows him and sees him in all the things nga iyang buhaton.
That's why sa dihang silang duha na lang dito sa sulod sa panimalay o gitintal na siya sa asawa ni Potiphar. Niingon si Joseph, ang tanang mga butang gihatag ni Potiphar kanako. Ako'y nagdumala kanila except thee, because thou art his wife. How can I do this great sin and wickedness against God? Why? Kabalo si Joseph nga nakakita ang Diyos sa iyang kinabuhi. Karon pa ka, nga nung dili man ta makabatog kahadlok sa Ginoo nga naa na tay Bible? Karon pa ka nga naay church nga mag-remind ka nato sa pulong sa Ginoo? Don't you think this message is needed by our generation today? Dili pa sa magwali nga naning wali. But I have to, because it is my responsibility as the pastor of the church to preach. I'm not here to entertain you. I'm here to preach the Word of God, the truth of the Word of God. Thank God for the church. Naanay church, naanay Bible, naanay pastor, naanay mga Kristohanon nga mga hamtong, naanay mga Christian parents nga mugiya sa mga anak. Unya dili pagyud ta magbaton o kahadlok sa Ginoo. Uy, maulaw ta ni Joseph, uy, why Bible, why church, why pastor, pero nagbatog kahadlok sa Ginoo. Kabalo ka sa iyang ginahuna, ang iyang ginahuna, kay ang Ginoo nakakita kaniya pirmi. Usay kay ang atong kahadlok magbase sa presensya sa pastor o presensya sa ginikanan. Ay, wala si pastor. Nas pastor tago. Pastor, pero wala ang pastor, ay ambot na lang. Kahadlok sa Ginoo. Pero wala ang mamang papa, ambot na lang. Kung manimba ba, kung wala ang mamang papa. Ang atong kahadlok sa Ginoo magbase sa Dios nga nakakita nato. Mga kaigsunan, how many times we've read in the book of Genesis, kaning a phrase, and the Lord was with Joseph. How many of you read that many times in the life of Joseph? Di ba no? Kita tanan no? And the Lord was with Joseph. Can we say that together? Go. And the Lord was with Joseph. Pwede ba nimong ibaylo ang imong ngalan sa ngalan ni Joseph? O atong idungan o istorya ka natong tanan karon. Just to remind you, wherever you go, the pastor may not be watching you. Your parents may not be watching you. But God is watching you because He is with you. And the Lord was with Pastor John. Will you replace your name with that line? Everybody, ang tanan, go. And the Lord was with Pastor June. And the Lord was with AJ. And the Lord was with Kent Broca. And the Lord was with GB Ribalbusa. Big mga ngal, pilid, Ribalbusa. Kayo ba? And the Lord was with Joseph. Mga kaigsunan, nasabtan ni Joseph nga ang tanang panghitabo sa iyang kinabuhi dili aksidente kung dili dunay Dios nga naglantaw. Let me close my message with the last verses. Genesis 45 verses 5 to 8. Notice how Joseph, when he revealed himself to his brethren, sa iyahang mga igsoon, iyang gipadayag ang iyang kaugalingon. Ingon imo mabati diha nga nasabtan gyud ni Joseph nga naa gyud ang Ginoo nga nag-uban kaniya. In verse number 5, do you believe nga ang Ginoo nag-uban kaninyo? Kung asa ta nakakita ang Ginoo nato? Kung asa ta mulangyaw nakakita ang Ginoo mo nang malipay gyud kunagan ni mga Kristohanon mo adtog laing lugar unya panahon nga ting simba manimba nganuman ang ilang kahadlok wala sa pastor naa sa Ginoo. Wherever we go, we must look for the church. When we were there in Loma, pagkahuman sa service sa Domingo, pagkagabi,
o si tawag na, o sa ginang kanang pakaon, kay mularga na, despedida. Nagpa-despedida dito, nagpakaon. Unya, ang katong member nila nga church, katong member nila, Sunday school teacher nila nga faithful kaayo, magtiayon silang duha. And they're going to Canada. Nangutan ako kung asa sila dapit, layo ra sila ni Zela Media ay. Pero abot na dito, ginan sila ni Pastor Ramil. Siya, ang gagawin nyo, ganito. You must, pinaka-importante, when you go to a different place, the first thing that you're going to find is the church. Find a church where you can continue to serve the Lord. Wherever we go, we must look for the place where God wants us to be. And so, here's what the Bible says. When Joseph revealed himself, last verse na ni, 45 verses 5 to 8. Verse 5, everybody go. Now therefore, be not grieved, nor angry with yourselves that ye sold me hither. For, what's the next word? For God. God did send me before you to preserve life. Ayaw mo kalagot, ayaw mo kasuko, ayaw mo pagbahay, nga gibaligya ko ninyo, kay gitugot to sa Ginoo, gipadala ko og una diri sa Egypt. Ingon si Joseph ba? Gipadala ko og una sa Ginoo diri sa Egypt, kay para i-preserve tatanan sa Ginoo. Diba gipauna si Joseph dito sa Egypt? Pagkahuman, gidala na dayon ang iyahang mga igsuon o iyang papa. That's the meaning. For God did send me before you to preserve life. Verse 6. Go. For these 2 years hath the famine been in the land, and yet there are 7 years of famine, in the which there shall neither be earing nor harvest. Verse 7, ingon ng Bible, and God sent me before you to preserve you a posterity in the earth and to save your lives by a great deliverance. Last verse 8, go. So now it was not you that sent me hither, but God, and hath made me a father to Pharaoh, and Lord of all the house, and a ruler throughout all the land of Egypt. Magbaton tagahadlok sa Ginoo, kay dunay Dios nga naglantaw nato. Our God is an omniscient God. Our God is an omnipresent God. Everywhere, God sees us. Unang wherever we go, live a life that is pleasing to God. I already told you a story how many times na I remember this sa church. Yan, nag-uban mi kasa. Nag-abot to sa trabaho. Di sa simbahan, bautan manggayo. Pag-abot ito sa laing lugar, mamalikas man. Siyawaa lagi ato bay. Pisti. Ha? Kadong, saan ni tawanan yun? Unya, diri nag-abot sa simbahan, maay kay mga istorya, maay kay magpaginoo. Ay, mga taong ingon ana. Basin asa tamo anto, magbaton tagkahadlok sa Ginoo. Young people, maski walay Pastor June nga naglantaw ninyo, maski walay ginikanan nga naglantaw ninyo, wherever you go, magbaton tagahadlok sa Ginoo. Amen. Mas mga bana ingon sila, nag-uban mi ni Pastor Ray dito sa Dumaguete, kami puro mi mga single boys mi dito tanan, Pastor Sudi, Pastor Ramon, ako, Pastor Sere, si Pastor Dudoy, unya samtang nag-uban mi dito, halas katawa mi sige mig fellowship, karon kay gitawagan man si Pastor Sudi sa iyang asawa. Kitawagan siya, ingon na si Pastor Ray, siya kanang mga tawagag asawa, pasabutan na, dili na kasaligan. Pagkatiyod, nanawag man si Mrs. ako patay gikuan ni. Pagkatiyod, kitawagan man si Pastor Ray ni Ma'am Jema, pareha grita tanan ni, di ko ta kasaligan yun. Ingon pa nila, basta daw, mulakaw ra daw ang bana nga siya-siya lang, Brother Billy, kasaligan ka ni Ma'am Kathleen, no? Pero tawagan gani ka, nagpasabutan na, nga love you ka niya. No? Nga, pangutanon dyo ka ba? Asa naman ka? O, kitang mga asawa o bana, maski wala nato kuyog kanunay ang pare sa kinabuhi, magbaton tagkahadlok sa Ginoo. That is why it's very important to have the fear of God. Dungo sa ulo, piyong sa mga mata. Dungo sa ulo, piyong sa mga mata. Do you have the fear of God in your heart? Una sa tanan, dili ka makabaton og kahadlok sa Dios kung wala kay Dios sa